This is the Joshin and welcome to our mini vlog. Good morning mga Zay! Grabe naman sa liwanag, parang kukunin ni Lord. Papunta kami ni Kuya Sayon ngayon sa school para sa parada ng 2025 National Women's Month. Dinerecho ko na nga si Kuya Sayon sa room at nakita ko nga tong president namin na bit-bit yung mga balloons. As a SPTA Marshal, pumunta ako at tumulong sa pag-assist sa parada ng mga mag-aaral. Mabilis lang naman yung parada as inikot lang namin yung buong gilid ng school. At eto nga, nakabalik din kami kaagad. Tapos dumiretso kaming lahat dito sa covered court. Sabi ko sa mga co-officers ko, hi kayo sa vlog ko. Dito nga nakaupo at nakikinig yung mga mag-aaral sa kahalagahan ng Women's Month. And finally, nandito na si Mamita. Kanina pa kasi kami naghahanapan. And again, kulang na naman kami ng isa. Grabe Zay, ginutom na ako. Buti na lang talaga may dala akong snack. Pero mukhang busog na ako sa dami ng chismis namin dito. Pinakuha sa amin yung tarpaulin kasi ang sunod na magpaparada ay mga kinder. Papalapit pa lang ako, nakita ko na kagad si Kuya Sayon na nakangiti at pinapakita niya sa akin yung kinulayan niya na paper plug. Nag-start na kami sa parada, ako at si Mamita yung naghahawak ng tarpaulin. Nakahanap sila teacher ng spot na pwedeng pagpicturan sa mga bata. Sayang hindi ko nga napicturan din sila Kuya Sayon kasi nga ako yung naghahawak ng tarpaulin. Pagkatapos nila magpicture doon sa may hagdan, dito naman sila sa may damuhan magpa-picture. Hindi po yan tunay na damo, artificial lang po yan. Pagkatapos nila teacher mag-picture-picture, pinapila niya na yung mga bata at babalik na sila sa classroom. Grabe, Hagardo Bersosa tong araw na to. Nakapasok na ng room sila Kuya Sayon at binalikan namin si Mamita. Tignan mo tong kambal ni Mamita, ang cute-cute. Sana balang araw mabigyan din ako ni Jonathan ng kambal. Charis. Kay Bebo pa nga lang nalalagas na yung mga buhok ko, kambal pa kaya. Anyways, nakauwi na ako at pagka-uwi ko nga si Bebo tulog na tulog. Iniwan ko muna siya kay Mama Claire dahil may mga rashes siya. Baka kasi mas lumala kapag nabilad ko siya sa init. Naunang nakauwi sa akin si Kuya Sayon dahil pinasabay ko siya sa service ni Mamita. At habang kinakain niya yung inuwi niyang Jolly Spaghetti, nagkukwento siya na kinantahan nga daw nila yung kaklase nilang may birthday. Grabe, pagkahiga ko bigla akong inantok. Move forward tayo mga Zay. Pagkagising ko nga nagutom ako. Buti na lang may natira silang pagkain nung tanghalian. Pagkatapos ko nga kumain, chinecheck ko si Bebo if nilalagnat o lumalala yung rashes niya. Feeling ko, baliwala yung mga rashes sa pinagagagawa niya. Etong wire, hindi ko alam kung anong ginawa niya rito, nakita ko na lang putol. Nakakaloka talaga tong tiyanak na to pag di mo nabantayan. Pinunasan ko na lang muna siya at hindi ko muna siya paliliguan. Grabe yung dumi sa towel, daig pa ni Bebo yung nag-aararo. Binihisan ko muna siya ng butas-butas na damit para presko. At naghihintay na lang kami kay Daddy dahil gusto ko nga ipa-check up si Bebo. Gusto ko kasi malaman if tigdas o may nakain siyang allergy sa kanya. Move forward tayo mga Zay, nakauwi na si Daddy. Pagkarating niya nga, chinek niya kaagad yung rashes ni Bebo. Sabi ni Daddy, wag daw munang dalhin sa hospital at hindi naman nilalagnat si Bebo at wala ding ibang sintomas. O siya, ito nga pala yung ulam namin for dinner. Hanggang dito na lang. See you on our next vlog. Bye!